Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. You want me to help him? Then marry me, Attorney Nicolas. Ang maganda at masayang relasyon ni Eliana Rojas at ng nobyo niyang si Anthony ay biglang nagbago dahil sa isang gabing muntik na siyang mapagsamantalahan ng mga lalaking tila sabog sa pinagbabawal na gamot. Lumaban si Anthony para sa kanya, ngunit sa kasamang palad, may isang nagbuwis ng buhay ng gabing yon. Nakapatay si Anthony at nakulong dahil sa pagtatanggol sa kanya, at bilang pagbawi ginawa ni Eliana ang lahat para makausap si Attorney Rohan Martinez, ang magaling na abogadong kilala niya. Hiningi niya ang tulong nito para matulungan ang nobyo na makalaya. Ngunit nabigo si Eliana. Tinanggihan siya ng lalaki at umalis pabalik ng Maynila. Walang balak sumuko si Eliana para sa nobyo. Ngunit hanggang saan niya kayang lumaban para dito kung ang hinihinging kapalit ni Attorney Nicolas para sa pagtulong na gagawin ay siya mismo. You want me to help him? Then marry me. Nawindang si Eliana sa alok ng boss niya. Pagpapakasal dito kapalit ng tulong para sa kanyang nobyo? Dalawa lang ang pagpipilian niya, magpapakasal kay Attorney Rohan kapalit ng kalayaan ni Attorney o tatanggi siya kapalit ng habang buhay na pagkakabilanggo ni Anthony. Ang gabi sana ng pagdiriwang na ikalimang taon ng relasyon ni na Eliana Rojas at ng kanyang kasintang si Anthony ay nauwi sa isang bangungot na hindi na nila kailanman mabubura sa kanilang mga alaala. Matapos sa isang simpleng date sa isang tanyag na kainan sa lungsod, nagpasya silang dumaan sa isang tahimik na eskinita pauwi upang iwasan ang trapiko. Ngunit sa kadiliman ng gabing yon, hinarang sila ng tatlong lalaki na tila sabog sa pinagbabawal na gamot. May masama silang bala kay Eliana. Napakalakas ang pagpupumiglas ni Eliana habang hinahawakan siya ng mga ito. Sa gitna ng takot at kawalang pag-asa, nagdilim ang paningin ni Anthony. Sa kabila ng panganib, buong tapos siyang lumaban upang iligtas ang kasintahan. Ngunit sa gitna ng madugong gilian, may isang lalaking nagtamo ng saksak at tuluyang nagbuwis ng buhay ng gabing yon. Nang dumating ang mga otoridad, huli na ang lahat. Nakatayo si Anthony habang nakatingin sa dugo ang bangkay. Hawak ang patalim na ginamit sa pagtatanggol. Sa mata ng batas, siya ang pumatay. At sa isang iglap, ang lalaking nagprotekta kay Eliana ay dinala sa presinto at tuluyang nakulong. Ang pagtanggi ng isang abogado. Magdamag na umiyak si Eliana. Hindi niya matanggap na ang nobyong nagtanggol lamang sa kanya laban sa kapahamakan ay mabubulok ngayon sa kulungan. Alam niya, walang ibang paraan upang mailigtas to kundi ang kumuha ng pinakamahusay na abogadong magtatanggol sa kaso. At iisa lang ang pangalang nasa isip ng lahat, si Attorney Rohan Martinez. Kilala to bilang isang tanyag, matalino at walang talo sa mga kasong hinahawakan nito sa buong bansa. Ngunit kilala rin ito sa pagiging malamig, walang emosyon at mataas ang singil. Kinabukasan, bit-bit lahat ng dokumento at ang natitirang lakas ng loob, narating ni Eliana ang engrandeng gusali ng kumpanya at law firm ni Rohan. Matapos ng ilang oras na paghihintay at pagmamakaawa sa front desk, sa wakas pinagbigyan siyang makausap ang abogadong bilyonaryo sa pribadong opisina nito. Ngunit sinalubong siya ng isang seryoso at walang pakundangan tingin mula kay Attorney Rohan. Miss Rojas, binasa ko ang mga dokumento ng kaso ng nobyo mo. Malamig na wika ni Rohan habang nakaupo sa kanyang leather chair. Tinitigan siya ng diretso sa mga mata. At para sa akin, isang malaking aksaya lamang ng oras ang kasong to. Mahina ang ebidensya ng self-defense. Desidido ang kabilang kampo na ibaon siya. Pakiusap, Attorney Martinez. Nanginginig ang boses na pagmamakaawa ni Eliana habang nakatiklop ang mga kamay. Gagawin ko ang lahat. May pamilya pa si Anthony, hindi siya masamang tao. Ipaglaban niyo siya. Mangyaring tulungan ninyo kami. Umiling si Rohan.
tumayo. Tinalikuran siya para tumingin sa malaking glass window ng opisina. Wala akong panahon para sa mga kasong walang sakarugan ang panalo, Miss Rojas. Sayang ang oras mo at ang pera ko. Makakaalis ka na. Nawala ng kulay ang mukha ni Eliana. Bagsak ang balikat na lumabas siya ng silid, dala ng kabiguang tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Ngunit ng sandaling yon, habang naglalakad siya papalabas ng gusali, lalo pang tumibay ang determinasyon niya sa kanyang dibdib. Gagawin niya lahat para kay Anthony, kahit pa ibigay ang sarili niyang buhay. Magdamag na umiyak si Eliana. Di niya matanggap na ang nobyong nagtanggol lamang sa kanya laban sa kapahamakan ay mabubulok ngayon sa kulungan. Alam niyang walang ibang paraan upang mailigtas to, kundi kumuha ng pinakamahusay na abogadong magtatanggol sa kaso. At iisa lang ang pangalang nasa isip ng lahat, si Attorney Rohan Martinez. Kilala to bilang isang tanyag, matalino at walang talo sa mga kasong hinahawakan nito sa buong bansa. Ngunit kilala rin to sa pagiging malamig, walang emosyon at mataas ang singil. Kinabukasan, bitbit ang lahat ng dokumento at ang natitirang lakas ng loob. Narating ni Eliana ang ingranding gusali ng kumpanya at law firm ni Rohan. Matapos ang ilang oras na paghihintay at pagmamakaawa sa front desk, sa wakas pinagbigyan siyang makausap ang abogadong bilyonaryo sa pribadong opisina nito. Ngunit sinalubong siya ng isang seryoso at walang pakundangan tingin mula kay Attorney Rohan. Miss Rojas, binasa ko ang mga dokumento ng kaso ng nobyo mo. Malamig na wika ni Rohan habang nakaupo sa kanyang leather chair at tinitigan siya diretso sa mga mata. At para sa akin, isang malaking aksaya lamang ng oras ang kasong to. Mahinang ebidensya ng self-defense. Desidido ang kabilang kampo na ibaon siya. Pakiusap, Attorney Martinez. Nanginginig ang boses na pagmamakaawa ni Eliana habang nakatiklop ang mga kamay. Gusto niyang matawa dahil sa kawalan ng pag-asa. Abogado to ng kabilang panig, o mas tama bang sabihin, ang taong may hawak ng lahat ng koneksyon para tuluyang ilubog at iligtas si Anthony. Ngunit bakit kasal? Bakit ang sarili niya ang hinihinging kabayaran? Nasisiraan ka na ba ng bait, Attorney Martinez? Nanginginig ang boses na tanong ni Eliana. Ang pumayag sa gusto ko at makakalaya si Anthony sa loob ng ilang linggo, o ang tumanggi at masigurong mabulok sa kulungan ng lalaking minamahal mo habang buhay. Meron kang dalawang pagpipilian. Eliana, ikaw ang bahalang pumili kung gaano katagal ang kaya mong tiisin. Wala nang natitirang espasyo pa para sa pagpipilian. Ang imahe ni Anthony sa loob ng malamig at madilim na selda ang siyang tuluyang pumatay sa natitirang pride ni Eliana. Tumulo ang mainit na luha ng kanyang pisngi habang marahang tumatango. Pumapahayag ako, bulong niya, sabay ng paglagada sa simula ng isang kontrata na magpapabago sa buong buhay niya. Madilim ang kalangitan nang lumabas si Eliana sa gusali. Agad siyang dumiretso sa presinto upang dalawin si Anthony, bitbit ang pagkain inihanda niya. Pilit niyang pinatatag ang kanyang mukha upang di mahalata ng nobyo ang bigat ng dinadala niya. Eliana, pasensya ka na, bungad ni Anthony habang hawak ang rehas ng kulungan. Payat na ito, sun ka ng mga mata at bakas ang takot. Hindi ko sinasadyang mangyari to. Gusto ko lang iligtas ka ng gabing yon. Alam ko, Anthony, alam ko, wika ni Eliana. Pinigilan pa ang pag-iyak habang hinahawakan ang nanginginig nitong kamay. Huwag kang mag-alala. May nakilala kong abogado, ang sabi niya, gagawin niyang lahat para lang makalaya ka. Talaga? Sino? May pambayad ba tayo? Tanong ni Anthony nang may bahid ng pag-asa. Oo, may paraan. Tipid na sagot ni Eliana. Umiwas ng tingin dahil hindi niya kayang sabihin ng totoo na ang kalayaan ni Anthony kapalit ng sarili niyang katawan bilang asawa ng ibang lalaki. Isang simpleng wedding ring sa isang pribadong opisina. Walang bisita, walang bulaklak, walang selebrasyon. Tanging ang hukom, ang mga saksi, at ang malamig na presensya ni Rohan Martinez ang sumaksi sa pagpapalitan nila ng panata. Naka-simple cream dress lang si Eliana at si Rohan ay formal na itim na suit. Nang isuot nito ang simpleng singsing ng diamante sa daliri niya, naramdaman ni Eliana ang kakaibang kuryente. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa bigat ng obligasyon.
Mula ngayon, sa harap ng batas at ng publiko, ikaw na ang asawa ko. Malamig na bulong ni Rohan sa tenga niya matapos ang seremonya. Ngunit sa bahay at sa mundong ginagalawan ko, isa kang estranghero na may taktang gampanin. Wag na wag kang aasang may hihigit pa rito, Eliana. Hindi ko rin naman hinihingi ang pagmamahal mo, Attorney Martinez. Ganti ni Eliana, diretsyong tumingin sa mga mata nito. Ang kailangan ko lang ay ang kalayaan ni Anthony. Agad pagkatapos ng pirmahan, iniwan siya ni Rohan sa pangangalaga ng driver nito habang dumiretsyong abogado upang asikasuhin ang kaso ni Anthony. Ang mansyon ni Rohan sa Tagaytay, siyang lamig ng trato nito sa kanya. Malaki, tahimik, puno ng mga mamahaling antigong gamit. Iniabot ni Eliana ang kanyang paningin sa kwitang inilaan para sa kanya. Isang guest room na pilit ginawang silid tulugan niya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Anthony. Eliana, may magandang balita? Sigaw ng nobyo mula sa kabilang linya. Sabi ng abogadong humahanap sa kaso ko, may mga bagong ebidensya raw na lumabas. Posible akong makalaya sa susunod na linggo? Nakahinga ng malawag si Eliana, ngunit may kirot sa kanyang dibdib. Mabuti naman kung ganon, Anthony. Mag-ingat ka dyan. Salamat, Eliana. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ani Anthony bago niya binaba ang tawag. Napaupo si Eliana sa kama, napasabunot ng sariling buhok. Habang papalapit ang araw ng paglaya ni Anthony, palayo naman ng palayo ang mundo nila sa isa't isa. At ngayon, na nakatali na siya sa isang bilyonaryong boss na walang ibang ginawa kundi ang magpataw ng mga patakaran, lumipas ang ilang araw, naging abala si Rohan sa mga court hearings. Bagaman mag-asawa na sila sa papel, bilang bihirang magtagpo ang kanilang mga landas sa loob ng mansyon dahil nga sa kanyang trabaho. Subalit isang gabi, habang nag-aayos si Eliana ng mga libro, sa study room ni Rohan, isang lumang litrato ang nahulog mula sa isang drawer. Larawan ito ng isang babaeng may suot na kwintas na pamilyar sa kanya. Ang kwintas na binigay sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw. Napakunot noo si Eliana. Bakit nasa pag-aari ni Rohan ang litratong to? May kinalaman ba ang pamilya Martinez sa nakaraan ng kanyang pamilya? Anong ginagawa mo dyan? Isang malamig na tinig ang gumulat sa kanya. Nakatayo si Rohan sa pintuan. Nakapamulsang pinapanood siya. Ang mga mata ay madilim at may halong babala. Agad ibinaba ni Eliana ang litrato. Nanginginig ang mga kamay. Wala, may hinahanap lamang akong pambura ng lapis. Hindi ko sinasadya na mahulog to. Dali-daling naglakad si Rohan papalapit sa kanya. Inabot nito ang litrato at mabilis tinago sa bulsa. Sa susunod, huwag kang pakialamero sa mga gamit ko, Eliana. Hindi sakop ng kontrata natin ang pag-alam sa buhay ko. Pasensya na, sagot ni Eliana, ngunit di nagpatinag ang kanyang kurisidad. Pero pamilyar ang litratong to. Ba't parang may connection ka sa nakaraan ko? Ngumisi si Rohan, isang ngiting walang init. Maraming bagay kang di alam, Eliana, at mas mabuti para sa kaligtasan mo kung mananatili ka lang mangmang. Bago pa makasagot si Eliana, tumalikod na ang lalaki. Ngunit sa maikling sandaling yon napansin niya ang paghigpit ng hawak ni Rohan sa kwintas na nakatago lang sa bulsa nito. May tinatago ang lalaking to, isang sekretong mas malalim kaysa sa simpleng pagpapakasal nila. Dumating ang araw na pinakaintay ni Eliana. Sa tulong ni Attorney Rohan Martinez, opisyal na binasura ang kaso laban kay Anthony dahil sa self-defense at kakulangan ng matibay na ebidensya mula sa kabilang kampo. Nakatayo si Eliana sa labas ng gate ng kulungan. Nang lumabas si Anthony, agad tong tumakbo papalapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Malaya na ako, Eliana. Malaya na ako, sigaw ni Anthony sa gitna ng tuwa. Niyakap niya ito pabalik, ngunit kakaiba ang nararamdaman niya. Wala na ang dating init at sabik na inaanyayahan niya. Parang may pader na mamagitan sa kanila, isang pader na gawa sa kasinungalingan ng kanyang bagong buhay. Salamat, Eliana. Alam ko ginawa mong lahat para sa akin, ani Anthony habang hinahaplos ang kanyang mukha. Pero sino ba talagang tumulong sa'yo? Ang sabi ng warden, isang malaking kilalang abogadong naglakad ang kaso ko nang walang bayad.
Natigilan si Eliana. Isang kaibigan. Kaibigan ni Papa noon. Pagsasinungaling na. Ayaw niyang madamay pa si Anthony sa gulo ng kasunduan nila ni Rohan. Lingid sa kaalaman ni Eliana, pinapanood sila mula sa itim na SUV sa hindi kalayuan. Nakaupo si Rohan sa loob, seryosong nakatitig sa monitor ng kanyang tablet kung saan nakikita ang eksena sa labas ng kulungan. Gusto mo ba lapitan natin sila, Attorney Rohan? Tanong ng kanyang assistant mula sa unahan. Gusto mo ba? Hayaan mo muna silang mag-usap, malamig na sagot ni Rohan. Nakuha niya na ang gusto niya. Oras na para tuparin naman niya ang kanyang bahagi sa laro. Kinabukasan, bumalik si Eliana sa mansyon. Akala niya magiging madali lamang ang lahat ngayong malaya na si Anthony. Ngunit, sinalubong siya ng isang utos mula kay Rohan na nagpabagsak ng kanyang mundo. Mula ngayon, ititigil mo na ang pakikipagkita kay Anthony. Formal na wika ni Rohan habang umiinom ng kape. Nanlaki ang mga mata ni Eliana. Ano? Bakit mo sinasabi yan? Malaya na siya. Wala na tayong relasyon pa sa ganong usapan. Nagkakamali ka, Eliana. Determinadong tugon ni Rohan habang diretsyong tumitingin sa kanya. Asawa kita sa papel. At habang suot mo ang apelido ko, bawal kang makipagkita o makipag-ugnayan sa dating nobyo mo. Yan ang nakasaad sa pinirmahan mo. Napuno ng galit at sakit ang dibdib ni Eliana sa kanyang narinig. Wala kang karapatan na diktahan ang buhay ko, Rohan. Ang kasunduan natin tungkol lamang sa paglaya ni Anthony, hindi sa pagkontrol ng mga desisyon ko. Tumayo si Rohan. Ang kanyang tangkad at otoridad tila ba lumika ng anino na bumalot sa buong silid. Dahan-dahan tong lumapit hanggang sa ilang pulgada na lamang ang layo nila sa isa't isa. Wala akong karapatan. Mahina ngunit banta ang tono ng kanyang boses. Binayaran ko ang kalayaan niya. Binigay kong lahat ng hiningi mo at sa palagay mo ba, hahayaan ko lang na mamasyal kayong magkasama habang ikaw ay nakasuot ng singsing ko? Malaki ang utang na loob mo sa akin, Eliana. Tandaan mo kung sinong nagligtas sa mahal mo. Durog ang puso, napaatras si Eliana. Totoo ang sinabi nito. Si Rohan ang nagligtas kay Anthony mula sa tiyak na pagkakakulong. Subalit ang nanatili sa pili ng isang lalaking walang awang kumokontrol sa kanyang bawat kilos ay tila isa ring uri ng pagkabilanggo. Lumipas ang mga sumunod na araw na tila ba naging kulungan ang malawak na mansyon para kay Eliana. Kahit ano pang pilit niya na mag-focus sa kanyang trabaho bilang manunulat at digital content creator, patuloy na sumasagi sa isip niya ang sitwasyon nila ni Anthony. Ilang beses siyang tinatawagan at tinetext nito, ngunit pinipilit niyang baliwalain dahil sa takot na bawiin ni Rohan ang kalayaan ng binata. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga dokumento sa living room, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Rohan na may dalang mga selyadong envelope. Pirmahan mo to, utos ni Rohan, habang nilapag ang mga papel sa mesa sa tapat niya. Tinignan ni Eliana ang mga papel at nanlaki ang mga mata niya. Anong ibig sabihin nito? Kontrata para sa isang eksklusibong proyekto para sa kumpanya ninyo? Oo. Maikling sagot ni Rohan habang umupo sa katapat na sofa at mariing tinitigan siya. Kung gusto mong patuloy na maging malaya si Anthony at hindi muling mabaon sa utang at kaso, kailangan mong tanggapin ang proyektong to. Magiging personal assistant kita sa mga media campaigns ng Martinez Group bukod pa sa pagiging asawa mo sa papel. Bakit mo ginagawa to, Rohan? Nanginginig ang boses na tanong ni Eliana habang nakatitig sa malamig ngunit matipunong mukha ng asawa. Ano ba talagang galit mo sa akin at kailangan mo ko itali ng ganito? Natahimik si Rohan sa tinuran ni Eliana. Ang mga mata nitong kanina lamang ay matalim at puno ng otoridad ay biglang lumambot nang wala sa oras. Bago muling nagbago at nagpalit ng anyo sa isang pader ng yelo. Hindi mo naiintindihan, Eliana. Pabulong na wika ni Rohan, bahagyang umiwas ng tingin habang hinahawakan ng kwenta sa kanyang bulsa. Ang pamilya mo, ang nagwasak sa buhay ng pamilya ko noon. Ang pagpapakasal na to hindi lang basta kontrata. Ito ay paraan ko para singilin ang dapat singilin.
Naniga si Eliana sa kanyang kinaupuan. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa ng pamilya ko sa inyo? Basahin mo mga dokumentong yan kung gusto mong malaman ng totoo. Malamig na utos ni Rohan bago tumalikod at mabilis na lumabas ng silid. Nanginginig ang mga kamay. Binuklat ni Eliana ang unang pahina ng envelope. Nang mabasa niya ang nakasulat, nawala ng kulay ang kanyang mukha. Isang lumang kasunduan sa negosyo noong dekada na nag-uugnay sa pagkamatay ng ama ni Rohan at sa mga dokumentong pinirmahan ng kanyang sariling ama. Paulit-ulit na binasa ni Eliana ang mga salitang nakasulat sa lumang dokumento. Bawat linya, tila patalim na humihiwa sa kanyang dibdib. Ang kanyang ama, ang taong inalala niya bilang isang mabait at marangal na magulang, ay may kinalaman sa pagbagsak at tuluyang pagkamatay ng kumpanya ng mga Martinez noong bata pa si Rohan. Ang mga pirma at selyo sa papel ang nagsilbing ebidensya na isang transaksyon na nagdala ng kahihiyan at paghihirap sa pamilya ng lalaking kinatatakutan at pinakakasalan niya ngayon. Hindi totoo ito. Umiiyak na bulong ni Eliana habang nalaglag ang mga papel mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Napaluhod siya sa sahig, dinadala ang bigat ng galit at puot na ibinigay sa kanya ni Rohan. Ngayon naiintindihan niya ng lahat, ang malamig na pakikitungo, ang paghihigpit, ang pagpapakasal na ito. Hindi ito isang simpleng kasunduan para sa utang na loob o pagtakas sa eskandalo. Isa tong maingat na binuong plano ng paghihiganti. Gusto siyang saktan at pahirapan ni Rohan hindi lang sa salita kundi pati sa emosyon. Dahil siya nag-iisang anak ng lalaking tinuturing nitong pumatay sa pangarap ng pamilya nito. Ilang minuto siyang umiyak ng mag-isa sa malawak na silid hanggang sa marinig niya ang marahan ngunit mabilis na pagbukas ng pinto. Si Rohan, bumalik ito. Marahil upang tingnan kung natapos nilang basahin ang mga dokumento. Ngunit nang makita nito na nakalugmok sa sahig ang dalaga, habang nakatingin sa mga nagkalat na papel, napatigil ang lalaki sa mismong pintuan. Ang malamig na anyo nito bahagyang nagbago. Napalitan ng parandaliang pagkabigla nang masaksihan ang labis na pighati sa mukha ni Eliana. Bakit mo tinago sa akin to? Basag ni Eliana sa katahimikan habang marahang tumayo. Ang mga mata ay namumula at puno ng luha. Bakit kailangan akong magbayad sa kasalanang di ko naman ginawa? Kung gusto mo akong saktan, sana pinatay mo na lang ako kaysa ganito. Tumigas muli ang panga ni Rohan. Lumakad to papalapit sa kanya nang may mabibigat na hakbang. Ang mga mata ay nagpapakita ng halo-halong galit at nakatagong sakit. Akala mo ba madali lang para sa akin, Eliana? Araw-araw kong inalala ang mukha ng ama ko nung araw na nawalan sila ng lahat dahil sa pamilya mo. Karapatan kong singilin kayo. Pero wala akong alam, sigaw ni Eliana. Hindi na napigilan ng kanyang emosyon habang hinahampas ng mahina ang dibdib ni Rohan. Inosente ako sa mga ginawa nila noon. Bakit ako pa? Bakit kailangan sa akin may buhos lahat ng galit mo? Natigilan si Rohan sa ginawa niya. Hindi nito inalis ang tingin sa kanya, ngunit sa unang pagkakataon, hindi nakapagsalita ang makapangyarihang abogado. Ang tensyon sa pagitan nila umabot na sa sukdulan. Isang mag-asawang pinag-ugnay hindi ng pag-ibig, kundi ng puot, kasaysayan at ng mga lihim na handang sumira sa kanilang dalawa anumang oras. Natahimik ang buong silid matapos ng pagsabog ng emosyon ni Eliana. Ang tanging naririnig ay ang mabigat nilang paghinga habang magkatitigan sila ni Rohan. Ang galit sa mata ng lalaki, dahan-dahang napalitan na isang emosyon na mahirap basahin. Isang timpla ng konsensya, pagkalito at matinding puot na matagal niya nang kinigimkim. Dahan-dahan ibinaba ni Rohan ang kanyang tingin sa mga nakakalat na dokumento sa sahig. Makalipas ang ilang sandali, tumalikod to at lumakad patungo sa malaking salaming bintana na nakaharap sa hardin ng mansyon. Tahimik tong huminga ng malalim bago muling nagsalita. Ang boses ay seryoso at malamig ng muli. Tapusin na natin ang usapang to, ani Rohan nang hindi lumilingon. Alam mo na ang dahilan
kung bakit ka naririto sa buhay ko. Hindi to basta kasunduan para sa kalayaan ni Anthony. Ito ang hustisya na matagal ko nang hinahanap. Naramdaman ni Eliana ang pagturo ng huling luha sa kanyang pisngi. Nabura na ang anumang natitirang ilusyon na baka nga may pag-asa pa silang magkaunawaan o maging totoo ang kanilang pagsasama. Ang lahat ay nakabase sa galit ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng sakit, isang kakaibang determinasyon ang sumibol sa kanyang dibdib. Ayaw niya nang maging sunod-sunuran lamang o isang biktima na yumuyuko na lamang sa bawat utos ng kanyang asawa. Kung kailangan niyang manatili sa mansyong ito upang bayaran ang kasalanan ng kanyang ama, gagawin niya ito, ngunit sa sarili niyang mga tuntunin. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng mga luha sa mata at tumayo ng tuwid. Naiintindihan ko na, Rohan, mariing wika ni Elena, dahilan para mapalingon ng lalaki sa kanya. Pipirmahan ko ang kontrata para sa proyektong sinasabi mo. Gagawin ko lahat ng inuutos mo bilang asawa mo sa papel at bilang assistant sa kumpanya ninyo. Nagtangis ang panga ni Rohan. Medyo nagulat sa biglang pagbabago ng aura ng babae. Mabuti naman kung ganun, dahil wala ka namang ibang pagpipilian. Pero tandaan mo to, Attorney Martinez, putol ni Eliana sa kanya. Ang kanyang mga mata, diretso at matatag na nakatingin sa mga mata ng asawa. Binili mo ang kalayaan ni Anthony at tinalian mo ko ng kontratang to para sa iyong paghihiganti. Pero ang sarili kong dignidad, hindi mo kailanman makukuha. Matapos ng mga salitang iyon, tinalikuran ni Eliana si Rohan at mabilis na naglakad papalabas ng silid. Iniwan ng naguguluhang billionaire boss habang hawak ang simula ng isang digmaan na hindi nila inaasahang hahantong sa isang masalimuot na pag-ibig. Kinabukasan, ang dating mahiyain at tahimik na si Eliana parang nagbago ng anyo. Sa pagpasok niya sa malaking opisina ng Martinez Group para sa kanyang unang araw bilang personal assistant ng mga media campaigns, suot niya ang isang matalim at profesional na formal na kasuotan. Isang itim na blazer at palda na sumisimbolo sa kanyang katatagan. Wala nang bakas ng umiiyak na babae kagabi. Ang natitira na lamang ay isang mandirigma na handang humarap sa bawat pagsubok na ihahagi sa kanya ng asawa. Date ka na ng 2 minuto, Eliana. Bungad sa kanya ni Rohan habang nakatayo to sa tapat ng malaking glass wall. Hawak ang isang tasa ng itim na kape. Hindi man lang nito lumilingon sa kanya nang pumasok siya. Humihingi ako ng paumanhin, Attorney Martinez, ngunit trapiko sa daan. Kalmadong sagot ni Eliana, matatag ang boses at walang halong takot o panginginig na dati niyang pinapakita. Dito na napalingon si Rohan. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Halata ang pagtataka sa mata nito sa biglaang pagbabago ng kanyang disposisyon. Parang nagbagong timpla mo ngayon. Akala ko iiyak ka na naman sa isang tabi gaya ng ginawa mo kagabi. Wala na akong panahon pa para sa luha, Rohan. Direktang wika ni Eliana habang lumalapit sa mesa at inilapag ang mga dalang folder. Kung gusto mo ng alipin na susunod sa lahat ng gusto mo para sa paghihiganti mo, nagkakamali ka. Nandito ako hindi para to pa rin ng kontrata, pero hindi ibig sabihin nun. Susunod ako sa lahat ng gusto mo sa paghihiganti mo. At aapakan mo ng pagkatao ko? Tumalim ang tingin ni Rohan. Marahas tong lumapit sa kanya hanggang sa magkalapit na naman ang kanilang mga mukha. Ngunit sa pagkakataong to, hindi umatras si Eliana. Nanatili lang tong nakatingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Matapang ka na ngayon, ha? Bulong ni Rohan. Ang boses ay puno ng babala at paghanga na pilit nitong tinatago. Tingnan natin kung hanggang saan tatagal ang tapang na yan kapag sinimulan na natin ang tunay na pagsubok sa kumpanyang ito. Lumipas ang mga buwan ng matinding pagsubok, pagtatalo at tahimik na labanan sa loob ng mansyon ng Martinez Group. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang poot na nagsilbing pundasyon ng kanilang pagsasama ay dahan-dahan ang gumuho. Pinalitan ng isang katotohanan na hindi na nila kayang itanggi pa. Na sa kabila ng lahat ng galit sa nakaraan, nahulog na sila sa isa't isa. Isang gabi, sa rooftop ng Martinez Building, kung saan tanaw ang nagniningning na mga ilaw ng lungsod.
Pinuntahan ni Rohan si Eliana. Tahimik itong lumapit at inabot ang isang lumang sobre na naglalaman ng mga tunay at kumpletong ebidensya tungkol sa kaso ng kanilang pamilya. Ano to? Tanong ni Eliana habang tinitingnan ang mga papel. Ang katotohanan. Malambot na wika ni Rohan. Ang mga mata nito ay punong-puno ng pagsisisi at pagmamahal. Ilang buwan ko ring pinilit paniwalain ang sarili ko ng paghihigante ang tanging luna sa sakit ng nakaraan ko. Pero nang nakita ko kung paano kang lumaban, kung paano mo pinatunayan ang iyong dignidad, napagtanto ko na ang pinakamasamang bagay na magagawa ko ay ang tuluyang makawala sa buhay ko. Niyakap siya ni Rohan mula sa kanyang likuran, mahigpit ngunit puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot na baka nga mawala siya. Pinapatawad ko na ang nakaraan, Eliana, at sana patawarin mo rin ako sa lahat ng sakit na dinulot ko sa iyo. Lumingon si Eliana at sinalubong ang mga mata ng lalaking minahal niya sa kabila ng lahat ng kadiliman. Ngumiti siya habang pumapatak ang mga luha ng kaligayahan. Matagal na kitang pinatawad, Rohan. Ilang linggo ang lumipas, opisyal nang pinawalang bisa ang lumang kontrata ng kasunduan, hindi upang maghiwalay, kundi upang palitan to ng isang totoo, tapat at kusang loob na kasal. Si Anthony, na nagbabagong buhay na at nakahanap na rin ng sarili niyang tatahakin, ay kusang dumalo at nagbigay pa ng basbas sa kanila. Sa wakas, ang dating mag-asawa sa papel na pinag-uugnay ng puot at nakaraan ay tuluyan ng naging mag-asawa sa puso at tadhana. Ang madilim nilang simula nagwakas sa isang liwanag ng tunay na pag-ibig na kailanman ay hindi nakikitili ng anumang lihim. Isang taon ang lumipas pagkatapos ng gabing yon sa rooftop kung saan tuluyan ng naghilaw ang mga sugat ng nakaraan. Ang datihang malamig, seryoso at laking galit na opisina ni Rohan sa Martinez Group meron ng kakaibang liwanag ngayon. Sa isang tabi sa malawak na silid, nandoon na isang maliit na working desk kung saan nabala si Eliana sa pagdidisenyo ng mga bagong digital campaigns at promotional banners para sa kanilang mga susunod na malalaking proyekto. Hindi na siya ang takot at umiiyak na babaeng pumasok to noon bilang isang bihag ng kontrata. Isa na siyang ganap at ginagalang na creative director, katuwang ng kanyang asawa sa pagpapalago ng kumpanya. Mr. Martinez, marami pa tayong tatapusin ng mga dokumento para sa board meeting mamayang hapon. Nakangiting wika ni Eliana habang nakatingin mula sa kanyang laptop. May bahagyang pagbibiro sa kanyang boses. Tumayo si Rohan mula sa kanyang executive chair. Dahan-dahang naglalakad papalapit sa kinaupuan ng asawa. At yumuko upang yakapin to mula sa likod habang nakapatong ang baba sa balikat nito. Wala nang pakialamang CEO ngayon sa board meeting na yan. Ang gusto ko lang ay ang atensyon ng personal assistant ko. Mahinang natawa si Eliana at ibinaba ang hawak na stylus. Humarap siya kay Rohan at sinubsob ang mukha sa dibdib nito. Ninanamnam ang init at kapayapaan. Nang tanging lalaking ito lang ang makapagbibigay sa kanya. Nawala lang mga anino ng nakaraan. Ang galit ng ama at ang luhang nagbibigay daan sa kanilang masalimuot na simula. Ang natitira na lamang ay ang dalawang pusong pinag-isa ng pagpapatawad at tapat na pagmamahal. Nang gabing yon, sa hardin ng kanilang sariling tahanan, malayo sa mamabigat na pader at madilim na alala ng lumang mansyon, magkatabi silang nakaupo sa ilalim ng nagniningning na mga bituin. Hinawakan ni Rohan ang nanginginig at pamilyar na kamay ni Eliana. Sinuot dito ang isang bagong singsing na may kakaibang kinang. Habang buhay, Eliana, bulong ni Rohan sa hangin. Sinasamang pangako sa bawat ihip ng malamig na simoy ng gabi. Habang buhay, Rohan, tugon ni Eliana. Sinandal ang ulo sa balikat ng asawa habang pinapanood ang pagsasama ng kanilang mga palad. Patunay na gaano man kadilim ang simula ng isang kwento, ang wagas na pag-ibig at kapatawaran ang laging magbibigay ng pinakamagandang wakas.